Good morning! For today's video ay gagawa ulit tayo ng 1 kilong puto cheese. So ito po yung mga ingredients na gagamitin natin. Nandyan po yung mga tamang sukat. At paki-screenshot na lang po sa mga gusto pong kunin yung recipe na to. So andyan na po yung mga eksaktong sukat ng mga ingredients. Ayan, at mag-umpisa na tayo. Siyempre unahin natin yung egg. Yun, lagay na natin yung mga iba pang ingredients na nakita nyo kanina. Halos sabay-sabay na yon at sunod-sunod pala. Yan, hindi natin tatagalan ngayon yung vlog kasi may nagrereklamo na ang haba-haba daw ng video natin. So ngayon maiksi lang po ang video natin. Mahalaga yung mga saktong sukat ng ingredients ay nandyan na po. At paalala lang po para maganda yung puto natin ay wag po natin yung overmix. Kaya ako po instead na haluin ko ng haluin ng matagal ay sinasala ko na lang po yung mixture. So ayun, baking powder yun. Yung powder milk nilagay na rin natin. So mukha lang yan mabilis dyan sa video kasi tinaasan ko yung speed. So naglalagay na tayo ng flour. 1 kilo ito. Hindi ko uubusin ng isang buhos. Kasi mas mahirap haluin pag uubusin natin isang buhos yung 1 kilo. So yun, para po sa mga nagninegosyo or balak magnegosyo ng puto, ay ganun pa rin po, maganda pa rin pong pangnegosyo at may kita pa rin po tayo. Kahit po sabihin natin nagmahal yung mga ingredients natin, still meron pa rin pong kita sa 1 kilong puto. Paano na lang kung gawin nating 2 kilo, di ba? So ang cost po kasi ng bawat isang puto pumapatak ng 2.9 pesos. So kung ibebenta natin siya ng 5 to 6 pesos ay napakaganda pa rin po ng kita natin. So ayan, kung mapapansin nyo lahat po ng ingredients ay nandyan na. Medyo inaano lang natin, minimix pa natin ng konti bago natin salain. Ayan, ready na tayo. Salain na natin. May malaki po akong salaan para hindi matagal. Kaya medyo malaki yung salaan natin. So bakit sinasala ko yung puto? Kasi ayun, para hindi ko ma-overmix masyado. Kaya salain na lang at para po makinis. Kagaya ng nakita nyo sa picture. So ready na, nasala na natin lahat. Meron pa pala, di pa pala tapos. Di ba ang dami talaga nating sinasala? 1 kilo kasi ito. Ayan, malapit na, last batch na. May mga naiiwan dyan kasi yan yung mga hindi natin masyadong nahalo. Ayan. Napakadami ng mixture kapag 1 kilo. At dito po sa video na to, 110 lang yung nagawa ko kasi medyo marami-rami po yung nilalagay ko sa bawat isang puto molder na medium size. So ito naman, nagaano tayo ng cheese. Hinahati ko sa 5 yung bawat isang slice para marami. 'Di ba? Style lang din talaga sa pag-cut ng cheese para naman makatipid-tipid. So ngayon, maglatag na tayo ng mga puto molder. Kung mapapansin nyo po, yung medium ko na puto molder, medyo may kalakihan. Yan po kasi yung nabili ko sa Shopee or Lazada ata yun. Ayan, tapos talagang marami yung nilalagay natin. So dito sa 10 lang yung kasya dito bawat isang steam. Kasi di tayo gumamit ng malaking steamer natin. So ayan, after 8 minutes na ini-steam natin, saka natin ilalagay yung cheese. Tapos 2 minutes ulit isa lang.
So, ayan, malalaki ang medium size natin na po to. Usually po kasi pag nagninegosyo, 1 tablespoon lang bawat molder yung nilalagay. Pero yan, malaki po talaga siya. So, hindi lugi si client kahit ibenta pa natin yan ng 6 pesos each kasi yung cheese niya ay medyo malaki din. So, ito na yung ating finished product. Thank you so much.